Portland Trail Blazers versus Golden State Warriors, game preview and key players. Sa kanilang pinakahuling laban, hinarap ng Blazers ang Chicago Bulls sa isang laro na tumabo ng tensyon mula umpisa hanggang dulo. Sa kasamaang palad para sa Portland, nagtapos ang bakbakan sa isang masakit na pagkatalo, isang laban na talagang dumaan sa last possession at nagpakita ng parehong kahinaan at karakter ng team. Bagamat iisang puntos lamang ang naging agwat, maraming maaaring pagbatayan kung bakit hindi na ipanalo ng Blazers ang naturang laro. Isa rito ang kanilang hirap sa pagputol ng offensive rhythm ng Bulls na tila may sariling kumpas at mahinahong pagpapatakbo sa kanilang opensa. Sa aspeto ng personal fouls, nagtala ang Portland ng 16 fouls, habang ang Chicago ay umabot sa 26 fouls, isang indikasyon ng agresibong depensa ng Bulls, lalo na sa perimeter. Kahit mas maraming fouls ang naitala ng Chicago, hindi ito nakaapekto ng malaki sa kanilang momentum dahil nag-init sila mula sa labas ng arc. Kumamada ang Bulls ng 21 3-pointers sa kanilang 49 attempts, katumbas ng mataas na shooting percentage para sa isang NBA game. Sa isang team na mabigat umasa sa outside shooting, ang ganitong performance ay mahirap tapatan lalo na kung ang depensa ng kalaban ay hindi mabilis mag-rotate. Sa free throw line naman, hindi rin naging perpekto ang Chicago. Nakagawa sila ng 9 of 14 free throws o 64.3%, ngunit sapat na ito upang mapanatili ang kanilang kalamangan sa mga mahahalagang sandali ng laro. Maging sa rebounding, nagpakita ng mas mahusay na kontrol ang Bulls matapos makakuha ng 38 total rebounds, 7 mula sa offensive side at 31 mula sa defensive. Ang kanilang 5 blocks, 36 assists at 10 steals ay patunay ng mahusay na team defense at fluid ball movement. Samantala, hindi naman basta-basta nagpatalo ang Portland. Pinayagan nga nila ang Chicago na mag-shoot ng 47.9% mula sa field, ngunit gumawa sila ng paraan upang manatiling dikit ang laro sa buong 4 na quarters. Nagpakita sila ng agresyon lalo na sa offensive rebounding, 26 offensive boards sa kanilang 64 total rebounds, isang bagay na bihirang makita sa modernong NBA. Ang ganitong hustle plays ang nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon sa opensa at nagbukas ng pinto para bawiin ang mga scoring runs ng Bulls. Sa free throw line, mas marami silang attempts, 32 kumpara sa 14 ng Chicago at nakapag-convert sila ng 21 o 65.6%. Subalit ang kanilang shooting mula sa field ay 41.1% lamang at 12 of 42 mula sa 3-point area na naging malaking bottleneck sa kanilang late game efficiency. Isa sa pinakamalaking nag-ambag para sa Blazers ay si Jeremy Grant na tila isa sa ilang players na consistent at maaasahan kada laro. Sa loob ng 37 minutes, nagtala siya ng 33 points mula sa 10 of 18 shooting na 55.6%, kalakip ang 9 rebounds at 4 assists. Sa ganitong all-around performance, malinaw ang kanyang kahalagahan sa Portland bilang primary scorer at secondary playmaker. Gayunman, kahit sa kanyang galing, kinapos pa rin ang team sa execution sa crunch time. Pagpasok ng susunod na laro, tanga nila ang 6-9 record. Sa kabila ng hindi ganoon kagandang simula ng season, mayroon pa rin silang ilang statistical strengths na pwedeng panghawakan pagdating sa laban. Isa sa malinaw na hamon para sa Portland ay ang kanilang 16.5 turnovers per game. Sa modernong NBA, kung saan mabilis ang pace at mataas ang tensyon tuwing transition play, ang ganitong turnover rate ay nakakapagbigay ng libreng puntos para sa kalaban. Dagdag pa rito, may average silang 22.5 fouls per game, isa pang aspeto na maaaring magbigay ng easy points kung hindi mababantayan. Sa opensa, nag-e-average ang Portland ng 45 rebounds per game na nagpapakita ng kanilang pagiging active sa boards. Mayroon na rin silang 3-8-2 assist na yung season, sapat para sa ika-18 na pwesto pagdating sa playmaking. Ang kanilang 3-point shooting percentage ay 32.4%, hindi man kasing taas ng top shooting teams pero sapat para maging competitive. Mataas naman ang kanilang free throw percentage na 80.8%, isa sa pinakamalinis sa liga. Sa scoring, humahataw sila ng 120.7 points per game, pang 7 sa buong NBA, kaya't wala talagang problema sa paghanap ng puntos. Kung may magandang opensa ang Portland, kabaligtaran naman ang depensa. Pinapayagan nila ang kalaban na gumawa ng 122.5 points per game, ika-26 sa buong NBA, isang indikasyon ng malaking butas sa kanilang defensive consistency. Pinapayagan nila ang 48.7% shooting mula sa field at 36.4% mula sa 3-point line, sapat upang mapahirap ang anumang plano nilang makadikit sa mga mahihirap na kalaban.
Dagdag pa rito, nasa ika-21 sila sa assists allowed na may 406 at nakakabigay ng 44.1 rebounds per game sa kalaban. Sa madaling salita, hindi sapat ang rotations, kulang sa closeouts at hindi ganoon katatag ang defensive schemes nila. Sa kabilang banda, natalo rin ang Golden State Warriors sa kanilang huling laban kontra Miami Heat sa score na 110-96. Kung ang Blazers ay talo sa dikdikan, ang Warriors naman ay talo dahil sa kanilang sariling inconsistency. Sa larong iyon, hirap sila sa shooting, isang bagay na hindi mo aasahan mula sa isang team na kilala sa sharp shooting. Nag-shoot sila ng 34 of 95 mula sa field 35.8% at 13 of 49 mula sa 3-point range, 26.5%, halos kabaligtaran ng dati nilang offensive identity. Gayunpaman, nakapag-convert sila ng 15 of 20 free throws, 75%. Pero ang pinaka naging problema nila ay ang 23 turnovers na nagbigay ng napakaraming transition opportunities sa Heat. Sa positibong banda, nagpakita ng hustle ang Warriors matapos makakuha ng 62 rebounds, 42 defensive at 20 offensive. Ang ganitong volume ng rebounds ay nagmumula sa kanilang agresibong pagtatangkang bumawi sa kakulangan ng shooting. Isang standout performer si Podziemski na nag-ambag ng 20 points at 8 rebounds kahit hindi maganda ang shooting efficiency. May 9-8 record na ngayon ang Warriors. Sa opensa, nasa 45% field goal shooting sila, pang 23 sa liga at nag-a-average ng 114.4 points per game. Kumukuha sila ng 42.8 rebounds kada laro at may 27.1 assists per game na naglalagay sa kanila sa ika-9 na pwesto. Subalit mataas ang kanilang 17.1 turnovers per game na isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit sila hirap magsara ng mga laro. Sa depensa, nasa ika-10 sila sa puntos na ibinibigay at nakapipilit ng 16.6 turnovers mula sa kalaban. Pinapayagan nila ang 47.1% shooting at 35.4% mula sa 3-point range, mga numerong hindi world class pero sapat para maging competitive. Kung susuriin, dalawang teams na kapwa may strengths at glaring weaknesses ang magtatagpo. Ang Blazers ay high-scoring ngunit mahina sa depensa, habang ang Warriors ay balanced sa opensa at depensa ngunit may problemang turnovers at shooting inconsistency. Kung susuriin kung sino ang mas malaking tsansa na manalo laban sa spread, makikita na parehong may lakas at kahinaan ang dalawang team. Ang Blazers ay kilala sa malakas nilang opensa ngunit mahina sa depensa, mataas ang turnovers at agresibo sa rebounding. Samantalang ang Warriors ay balansyado sa opensa at depensa, may mataas na turnovers, may streaky shooting, ngunit mas malalim ang roster at maraming playmaking options. Batay sa kasalukuyang momentum, defensive metrics at ball security, may bahagyang kalamangan ang Warriors dahil sa mas consistent nilang defensive structure. Subalit kailangan nilang kontrolin ang turnovers at maging mas matalas sa shooting. Gayunpaman, dahil parehong team ay may mga sandali ng inconsistency, maaaring maging dikdikan at unpredictable ang laro. At sa ganitong uri ng laban, anumang maliit na detalye ay pwedeng magdikta ng resulta laban sa spread.